Kumusta? Ako si Rose B. Guzman ng Ibon Foundation para sa panibagong episode ng Break It Down, ang programang humihimay ng akala nating komplikadong mga issue. Tara at sama-sama natin i-break down ang bigas. Break it down. Sa episode na ito, pag-usapan natin ang bigas at kung bakit ba ang mahal nito. Ang tanong sa atin, paano nga ba magiging mura ang presyo ng bigas? Unahin muna natin ang tanong na, bakit nga ba ang mahal ng bigas? Ang presyo ng bigas, may dalawa kasing factors yan eh. Una, may cost of production at may cost of marketing. Kadalasan, ang alam natin, yung mismong retailing cost. Pagpunta natin sa bigasan o kaya sa palengke, meron na siya kaagad na presyo. Yung presyong yan, narating yan dahil sa pinagdaanan niya doon sa kanyang marketing. Mula sa pagkakaroon ng wholesale price, nilagay siya sa warehouse o kaya storage fee, isinakay siya sa truck, so meron siyang transportation cost. Tapos pagdating pa niya doon sa retailer, syempre meron ding retailing cost. Pero bago makarating yan doon sa marketing cost, dumaan yan sa isang production cost. At kapag hinimay natin, ano nga ba ang production cost ng bigas? Siyempre, nandyan yung, ano ba yung mga kailangan niya para sa production, no? Nariyan yung lupa, kailangan niya ng binhi, na ang binhi ay palay, kung tawagin. Kailangan niya ng inputs, at patubig o kaya ay irigasyon. Nariyan din siyempre yung mga makina na kailangan gamitin para sa produksyon, katulad ng harvester, thresher, at kalaunan ay mangangailangan din ito ng milling o sakiskisan. Sa simula pa lang, makikita na natin napakataas ng production cost ng bigas dahil una, hindi naman sa magsasaka yung lupa. Kaya nagbabayad pa siya ng rent o ng upa at nababawas pa yon doon sa kanyang kikitain. Pangalawa, binibentahan lang ang ating mga magsasaka ng binhi at ng inputs, pestisidyo at saka ng abono na kadalasan ay commercial sales. So yan, ibig sabihin nun, di ibig sabihin nun, mahal ang bili nila doon sa kanilang mga inputs. Pangatlo, sa Pilipinas lang natin makikita na ang magsasaka ay nagbabayad pa sa irigasyon o kaya sa kanyang patubig. So may bayad din yan, no? Kahit pa ilang beses nang sinabi na ito ay dapat libre. Pagdating sa kiskisan, ay kailangan niya ngayong makiusap. Makiusap, ibig sabihin, ibebenta na niya ang kanyang palay doon sa miller o doon sa may-ari ng kiskisan. At dito nagsisimula yung unang pambabarat sa ating mga magsasaka. Napakababang halagang bibilhin ang palay, dadalhin sa kiskisan at pag ito ay bigas na, ay sobra na itong mahal. So yung ganung klaseng pinagdaanan ng ating bigas, mula pa lang sa production cost hanggang sa marketing cost, makikita na natin na napakataas kaagad ng magiging presyo nito doon mismo sa family. Susunod na tanong, totoo bang bababa ang presyo ng bigas dahil sa importasyon? Hindi totoo yan. Sa tatlong kadahilanan. Una, yung global market kung saan natin kinukuha yung imported rice ay napakakipot. So it's a narrow market, sabi nga nila. Pangalawa, kapag dumating yung imported na bigas, saan bababagsak? Di doon din sa mga private traders na kanina ay sinabi na natin na sila talaga yung kumukontrol mula sa milling hanggang sa wholesaling and retailing. Tapos pangatlo, bangkaroteng kaisipan pag sinabi natin na bababa naman ang presyo habang yung ating mga magsasaka ay magiging lugi, no? So yung tatlong kadahilanan na yon, ba't natin sinasabi? Kapag sinabi natin na makipot lang naman yung palengke, ibig sabihin, mataas ang presyo talaga dyan. At ganito ang nangyayari sa pandaigdigang pamilihan. Yung bigas, sa totoo lang, kinakain yan, kinokonsumo yan kung saan yan prinoproduce. Kaya ang nasa global market lang ng bigas ay 6% of global production. So, ibig sabihin, ang presyohan dyan, mataas. Pangalawa, sabihin na nating dumating yan sa atin ng mas mura pa talaga doon sa ating lokal na bigas, saan bababagsak? Di sa kamay din ng private traders na kung saan kaya nilang bilhin ito, kaya nilang idikta o
tukuyin ang presyo at kaya nilang ibenta ayon dun sa gusto nilang presyo. So, hindi pa rin natin mararamdaman yung sinasabing napakamurang imported. Pangatlo, bangkarote yung ating mga magsasaka. Kapag lumaban yung napakataas na production cost na walang suporta talaga at bahala na ang magsasaka na ibigay lang sa binarat na presyo yung kanilang produkto, ay isabay pa natin dito yung murang-murang importasyon. Ang kalaunan, lumilikha ito ng isang kondisyon na yung monopolyo talaga yung namamayani doon sa buong produksyon at palengke ng bigas sa lokal na pamilihan. Mas mainam pa nga sana na bigyan ng pamahalaan ng suporta ang mga magsasaka sa pamamagitan ng market intervention. Halimbawa, yung gobyerno ang bibili sa mga magsasaka ng palay sa makatarungang presyo. Katulad ng papel sana ng National Food Authority, pero maski ito ay nilusaw na sa liberalisasyon ng importasyon. Kaya hindi totoo yung pagsandig natin sa importasyon ay sagot sa pagbaba ng presyo ng bigas. Sa katunayan, sa loob ng 5 taon nakita natin na kahit liberalisado naman ang pag-import ng bigas ay tumaas pa rin ang presyo nito sa pamilihan. Bakit hindi sapat ang pagkakaroon ng price ceiling sa presyo ng bigas? Linawin muna natin ang pagkakaroon ng price ceiling, price control, price cap, kahit pa price floor ay essential sa mga bilihin na napakabatayan, kumbaga para sa ating mga batayang pangangailangan. So, malinaw yon. Pero bakit hindi nasasapat yung pagkakaroon ng price ceiling sa presyo ng bigas sa kalagayan na ating binabanggit? May 3 dahilan yan kung bakit hindi yan nasasapat. Hindi niya sinasagot yung sinasabi natin na problema sa mataas na cost of production ng ating mga magsasaka. Hindi niya rin sinasagot yung sinasabi natin na nananaig na monopolyo sa kalakalan ng mga private traders at mga kartel. Hindi rin niya sinasagot sa kalaunan yung kawalan ng proteksyon ng ating mga producer, ng ating mga magsasaka, maski ng ating mga consumer, doon sa isang patakaran na tinatawag nating free market, malayang kalakalan. Hayaan lang natin yung palengke na siya na ang magdikta ng ating presyo at ng ating mga konsumo at pangangailangan. So, yung 3 dahilan na yon hindi agad-agad nasasagot ng simpleng price ceiling. Kaya ang sinasabi natin, sana yung price ceiling na yan ay may katumbas na una, meron tinatawag na public investment o yung gobyerno ay talagang magbibigay ng suporta doon sa produksyon ng ating mga magsasaka, magbibigay siya ng suporta sa pagprepresyo ng palay nila nang sa ganon ay hindi palugi kapag sila ay nagbenta at magbibigay din ng suporta sa irigasyon, mekanisasyon, merong research and development para umunlad talaga ang teknolohiya at maging mas mahusay yung kanilang produksyon. At sana magbigay din ng crop insurance na libre dahil tayo ay binabagyo at nagkakaroon ng tagtuyot palagian sa isang taon. Pangalawa, dahil nagbigay na yung pamahalaan ng production and price support sa ating mga producer, ay dinidisiplina nito ang ganitong kalagayan, yung monopolyo, tumatalima yung ating mga mangangalakal nang sa ganun ay sumunod sila doon sa ganung kondisyon. So, mas mahusay pa nga yung pagkakaroon ng production support kesa sa price ceiling sa pagkontrol ng mga practices o ng mga kumbaga ay pang-aabuso ng monopolyo o ng mga kartel. Kaya iyon ang hindi sinasagot ng price ceiling. Paano talaga sila tatalima sa tamang presyo, sa makatuwirang presyo para sa ating mga producers. Pangatlo, mas mahusay pa naman sana kung ibalik na lang yung taripa doon sa mga imported na bigas. Mas madaling gawin yun At kumbaga allowed naman yon doon sa ating mga pinasok na kasunduan sa kalakalan kesa sa yung magkaroon pa ng price ceiling. Bakit? Kasi yun ay pagbibigay ng proteksyon sa kalakalan sa ating mga producer nang sa ganun hindi sila mag-compete ng walang kapararakan doon sa mga murang imported. Yun kaya rin gawin yon ng pamahalaan. Nasa mga kasunduan naman ng liberalisasyon, katulad ng rice trade liberalization law, pwede namang ibalik yung taripa kung ikaw ay nakakakita ng pangangailangan. Ganon din naman yung mga pinirmahan na nating kasunduan sa
World Trade Organization, sa Agreement on Agriculture, o kaya doon sa RCEP, no, yung mga trade liberalization deals na kung saan yung estado ay pwede niyang ibalik no yung taripa. Kaya natin sinasabi na yung price ceiling, oo, ginagawa yan ng isang responsableng gobyerno, pero kaakibat nun ay pagkakaroon ng isang komprehensibo rin, no, na suporta sa produksyon, suporta sa kalakalan, at syempre, pag-protect o protection doon sa ating lokal na ekonomiya. Kaya't babalik tayo sa unang tanong, paano ba magiging mura ang bigas? Una sa lahat, dapat gawin nating isang goal, no, yung rice self-sufficiency. At yung ganyong klaseng target, mangangailangan niya ng napakalakas na state intervention. Ang bigas kasi ano yan para sa Pinoy, energy source yan na 60% dapat ng energy ng kinakain natin, manggagaling yan sa carbohydrates, at yan ay bigas o kanin, dyan natin kinukuha yung energy. Ibig sabihin, napakahalagang klase ng pagkain yan para sa atin, na basta lang ipapaubaya sa pribadong negosyante o sa mga traders, hindi. Ang isang matinong estado, panghahawakan niya yan. Una, syempre tingnan natin, ano bang suporta ang binibigay ng ating pamahalaan doon sa produksyon ng ating mga magsasaka. At doon tayo magsisimula. Pwede tayo magsimula, ano bang budget ng agrikultura. At pag nakita natin, ang liit ng budget na binibigay sa agrikultura. Sa nagdaang 40 taon o 40 years, mga 5.3% ang agricultural budget mula doon sa total budget. Pero ngayon, sa nagdaang 3 taon, 3.3% na lang siya. Dito magsisimula nating tingnan ano ba yung mga patakaran na nariyan na nagpapamahal at nagpapabangkarote din sa atin sa bigas. Siyempre nariyan yung import liberalization, trade liberalization na nasa mga batas na yan at mga kumbaga kasunduan din na pinirmahan ng Pilipinas na sige lang, mag-i-import lang kami ng bigas kahit kaya naman sana namin itong i-produce. So ang sasabi natin, dapat yung mga ganong patakaran at mga kasunduan ay talikuran ng isang estado kapag gusto niya talaga na may intervention doon sa ating rice production. At doon lang, pag nakita na natin yung ganong klaseng desisyon, mismo sa trade liberalization, pagtalikod dito, pagtalikod sa free market, pagtalikod dun sa mga patakarang neoliberal na inimpose natin dun sa napakahalagang pagkain ng Pinoy, pag nakita natin yan sa isang estado, alam natin na magmumura ang bigas at uunlad din tayo bilang isang bansa. Ayan ang paghihimay-himay natin sa issue ng bigas. Napaka-fundamental niyang usapin na nangangailangan ng komprehensibong reforma at hindi pwede yung patsi-patsi lang ng mga patakaran. Nangangailangan ito ng responsableng pamahalaan. Muli, ito si Rose B. Guzman ng Ibon. Salamat sa pagtangkilik sa programa ng Ibon at Alter Media, ang Break It Down, ang programang naniniwalang walang komplikadong salita na hindi kayang i-break down. Break it down.